Paano nga ba mag-register sa Maya Business? Tara, alamin natin. Ang Maya Business ay nagbibigay ng contactless, cashless at digital payment sa iba't ibang mga stores. Dito, alamin natin kung paano nga ba makapag-register dito sa Maya Business. Pag na-download nyo na siya is ganito yung makikita ninyo. Kung may time kayo, pwede nyo siyang basahin. Pero kung wala, ay pwede nyo na rin namang i-click itong agree. Ta-click nyo is ganito naman yung lalabas. Pwede nyong pinutin yung next or i-swipe siya. Di kaya dumiretso kayo sa get started. Ito, need natin ditong mag-register. So, i-click natin yung register. Ito, may reminder sila. Sinasabi nila na kayang-kaya daw natin itong tapusin sa loob ng 5 minutes. So, yan, meron silang 5 steps na need natin gawin. Kung nakikita nyo, need natin dito ng cellphone at email. Pati na rin valid ID. Kasi yan, click na natin itong start. Ito yung una nating makikita. Daan nyo na dapat ikaw ay 18 years old pataas. Dapat kung ano ang details na nakasulat sa inyong ID, ay yun din ang ilalagay nyo dito. Need natin na-enter ang ating first name, last name, pati ang ating cellphone number. Tapos, need din nating maglagay ng password. Daan nyo sa paggawa ng password, dapat ay ito ay 8 characters or more, ang spaces at hindi siya blacklisted. After nyan is need naman natin i-enter ang email address. Tandaan nyo dito na dapat nakaka-receive yung inyong email address or active. I-click na natin yung next. Ayan, may reminder sila ulit na dapat tama ang cellphone number at email address. Dahil need nga natin ng OTP. Tandaan nyo na wag isi-share kahit kanino ang one-time password ninyo. Tapos, ang next naman yan is ang email verification. Wala kayo natatanggap na email ay pwede nyo tignan sa inyong spam folder. Tapos, kung gusto nyo makareceive ng mga news at promos sa Maya Business, pwede nung i-check itong box. Kung ayaw nyo naman is, pwede nyo na siyang skip. So, yan, ang next naman is mga terms and conditions. Pwede nyo rin yung basahin, pero kung ayaw nyo is, pwede nyo nang pindutin yung next. Dito, need na natin i-enter ang ating personal information. Dito, need na natin ilagay yung middle name natin. Nga diba kanina na-enter na natin yung first name natin at yung last name. Tapos ang next naman ay yung date of birth ninyo. Tapos kung saan kayo pinanganak. Tapos yung country is may automatic na siya nakalagay kaya hindi na siya lalagyan. Tapos i-click na natin yung next. So dito naman yung next is yung work. Dito ilalagay natin kung ano yung source of funds natin. Pumili lang kayo dito kung may trabaho kayo. Kung wala, pwede nyo rin ilagay. Tapos yan, kung anong klase yung work ninyo or yung business ninyo. Marami ring pagpipilian dito, kaya ilagay nyo na lang yung pinaka malapit kung wala man dito sa pagpipilian. Tapos ayan, pwede natin pinutin yung next. So dito naman is yung present address. Nyo i-enter yung inyong block or lot kung meron. Tapos yung subdivision name ninyo kung nasa subdivision man kayo. Tapos yung barangay, kung saan yung town, at kung anong province. Manually nyo to isusulat dahil wala kayong pagpipilian dito. Kaya itatype nyo pala, hindi pala isusulat. Tapos yung country, naka-automatic na rin yan. Tapos lastly, yung zip code. Importante yung zip code, kaya kung hindi nyo alam is pwede nyo siyang i-search. Kasi yan, pinutin nyo na yung next. So dito, need na natin pumili kung ano yung ID na meron kayo. Sa kanila, marami rin namang pagpipilian. Itong national ID, may UMID, may passport, may driver's license, may SSS ID, diring PRC ID, postal ID, NBI clearance, government office ID, yung integrated bar of the Philippines ID. Kung paano dapat kumuha ng ID, kaya dapat sundin nyo yan. Dito, wag nyong pipindutin yung skip, kasi nga hindi kayo makakapag-transfer. Kaya nag-take na ako ng picture, front and back, yung sinabi nila nakuhanan ko ng picture. Kasi yan, need ko ilagay yung ID number, o yung expiration date. Wala naman expiration date yung ID nyo is pwede nyo itong i-click yung not applicable. So yung next naman ay ang video selfie. Yan, siguraduhin nyo na liwanag at walang mga accessories. Sundin kung ano yung sinasabi nila. So ayan yung frame na dapat nasa loob kayo nyan kapag nag-take kayo ng video. So yan, kapag click nyo na yung record button, ipapagawa sila sa inyo. Like ayan, tumungo ng pataas at ng pababa. Tapos yung next naman is lumingon sa kaliwa at sa kanan. Tapos ayan nga, done na. Ang next step naman ay review ninyo yung details na sinubmit ninyo. Kung may mga typo kayo ay pwede nyo pa siyang ma-edit at makorek yon. Yan, kung sure na kayo, isi-click nyo na yung submit at magwe-wait lang tayo. Ito sinabi na agad na successful na at maaari ko na daw gamitin ang aking Maya Business. So kaya nag-login na ako at
enter ko na ang aking cellphone. So, dito, huwag kayong makakampante dahil nga sinabi na nila na successful na. Hindi ibig sabihin nun na pwede na kayo agad kapag send sa GCash. Eh, kapag bagong gawa ay basic 1 pa lang. Ito makikita nyo na ang basic level 2 ay reviewing pa lang. So, dapat yan ay magkaroon ng check. Kaya nitong isang papakita ko sa inyo para maging successful yung paglipat natin sa GCash. Tandaan nyo na after 48 hours, magkaroon sila ng respond kung approve kayo or hindi. So, dito sa Maya Business ay pwede kayo magawa. Like yan, magpadala or mag-claim. Pwede rin kayo makapag-loan pero hindi pa to agad-agad magiging available sa inyo. Pwede rin kayo mag-sell ng load, mag-pay bills, at marami pang iba. Huwag kayo mag-alala, dito sa Maya Business is madali lang kayo makakapag-upgrade kahit hanggang level 3 basta kumpleto lang yung mga documents at mga requirements na hinihingi nila sa inyo. Kaya sana may natutunan kayo sa panonood, kaya thank you for watching.